Magandang umaga po, Baliwag Alliance Church. Magandang umaga po. Gusto ko pong i-request ang lahat na tayo po tumayo. Nais ko pong tumingin muna tayo sa ating kaliwa or sa left natin. Batiin natin ang ating mga katabi ng good morning. Ganon din sa ating kapatid na nasa kanan, nasa likod at nasa harap. Magandang good morning sa ating lahat. Napakasarap pong purihin ang ating Panginoon, lalo na sa panahon ngayon na ang daming nangyayari, ang daming kaguluhan, ang daming komosyon, maingay ang mundo. Pero ngayong umaga po, pinili natin na pupunta sa church, mag-unload, i-shake yung mga masamang nangyari sa life natin at magpasalamat sa ating Panginoong buhay. Amen? Amen. Sa ating pagsimula po, gusto ko pong basahin po natin ang ating call to worship na makikita sa mga awit 138. This time po, gusto ko pong sagutan po ang ating pagbasa. Ako po magbabasa ng verse 1, kayo po ang magbabasa ng verse 2, verse 3, and so on and so forth po. Pagdating sa verse 8, sabay-sabay po nating basahin ang ating call to worship. Verse 1. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap. Verse 2. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilahan mo ay kanilang sasambitin. Verse 6. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Naghahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Verse 8, sabay-sabay po tayong lahat. Ready, begin. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito ay ang pag-ibig mo'y liligtas. Maraming salamat po. Tayo po'y yumuko at tayo po'y manalangin. O aming Diyos, na dakila sa lahat, aming Ama na nasa langit. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katikalaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin all throughout the week. Marami sa amin, Panginoon, ang nakararanas ng mahirap na sitwasyon, mga problema, mga pagod, Panginoon, na hindi po namin ma-explain kung saan po nanggagaling. Yung mga emotion po namin ay uncertain. Yung mga emotions po namin ay minsan mapusok, minsan wasak, Panginoon. Minsan, Panginoon, umaabot kami sa punto na ayaw na namin magpatuloy. Pero kami po ay nagpapasalamat dahil sa walang sawang niyo pong pag-abot sa amin. Walang sawang niyo pong pangungusap sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Sa pagkilos at pangungusap niyo sa amin, Panginoon, nagkakaroon kami ng lakas. Nagkakaroon kami ng dahilan upang magpatuloy. Dahil alam po namin na meron kayong magandang plano sa aming mga buhay. At ang lahat ng aming mga pinagdadaanan ay panandalian lamang. Ang lahat ng ito ay daraan lang, lilipas din, Panginoon. Kaya maraming salamat po dahil patuloy kayong nangungusap sa aming mga buhay.
Ngayon, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pananambahan, nais po namin ibigay sa inyo ang aming papuri at pagsamba dahil kayo ang aming Diyos na buhay, mapagmahal na Diyos, ang aming Diyos na nakikinig, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na nakakita ng aming mga sitwasyon, at ang aming Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Ngayong Ama, nilalapit ko po sa inyo ang aming worship service. Kayo po ang manguna sa amin, simula po sa presider, song leader, instrumentalist, sa speaker, sa lahat po sa amin ngayon, Panginoon, na nandito sa church mo, nawa, kayo po ang mangusap sa amin. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Magkaroon kami ng understanding, magkaroon kami ng spirit of worship sa araw na ito. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay mag-aawitan na pangunahan po ni Brother Aga at ang music team. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tunay nga po, nasa pinagdadaanan natin itong linggo. Madami pong nagkakasakit, madaming nagkakaproblema, pero naniniwala po tayo na nothing is impossible. Amen po? Kaya po ngayong araw po na ito, ngayong umaga, tayo po ay mag-focus sa pagpupuri at pasalamat sa ating Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe,
believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay dahil tunay nga po na God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there's shadows all around, do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We are sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. So good. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na kaysayang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At sa mga naranasan po natin all throughout the week, madami tayong pinagdaanan, pero doon pinakita ng ating Diyos yung greatness niya sa buhay po natin. Kaya ngayong umaga po na to, wag po muna nating pansinin ang ating mga katabi. Mag-focus po tayo at i-declare po natin ang greatness po niya. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice.
how great, how great, how great is our God. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down for glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning, then sealed the promise. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me.
Panginoon. Let's pray po. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po. Dahil sa mga struggle, Panginoon, na pinapakita niyo sa amin, doon po namin nakikita ang inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, dahil may living hope kami, Panginoon. Kaya sa pamumuhay namin, kami po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Maraming salamat, music team. At ngayong umaga naman po, tayo po ay mapapaunlakan ng isang song offering na dadalhin sa atin ng ating kapatid na si Brother Lloyd Cedric Blas in the title of Trust His Heart. Palakpakan po natin si Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong kunin ang oportunidad na ito na magpasalamat sa Panginoon throughout my journey. Tunay na kung sa Panginoon lamang po tayo magtitiwala at sumasampalataya, He will show you the right path of life. Secondly, exactly this day, ay 6 months ko na po kayong kasama sa pagbibigay papurit pagsamba sa ating nag-iisang Panginoon. And I'm excited na makasama pa po kayo sa mga gawain ng Panginoon. Kaya naman po, Pastor Ian, and to the Baliwag Alliance Church, thank you po for accepting me here. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't leave us those who had no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, and He sees
the first and the last. And like a tapestry, it's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. To God be all the glory po. Maraming salamat, Brother Lloyd. At ngayon naman po, para po sa ating scripture reading, para po magbigay galang sa salita ng Diyos, nire-request ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at basahin natin ang ating scripture reading na makikita sa unang Korinto 12, talata 1 hanggang 6. 1 Corinthians 12, verses 1 to 6. Babasahin ko po. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan, si Jesus ay Panginoon, kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Verse 4, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu na kaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Maaari na po tayo makaupo. At ngayon naman po, para po sa mensahe ngayong umaga, dadalhin po sa atin ni Pastor Ian Fuentes. Maraming salamat, Pastor Daniel. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning. Nung narinig ko si Brother Lloyd kanina na umaawit, parang gusto ko na rin mag-solo. Siguro mga Jade. Okay lang, palista ko, solo. Sige, dadamay ko na lang yung mga pastor. Grupo na lang kami. Tayo po ay natapos na sa ating pag-aaral nung nakaraang linggo tungkol sa spiritual discipline, kung saan tayo po ay ini-encourage na magkaroon ng spiritual na disiplina sa ating buhay, katulad ng panalangin, fasting, at iba pang gawain para sa Panginoon. Ngayong buwan po na ito ay magsisimula naman ang panibago nating tema na pamamagatan nating paglilingkod
kung saan ini-emphasize ng ating tema ngayon, una, na tayong lahat ay tinawag ng Panginoon para maglingkod. Pangalawa, tayong lahat ay may kanya-kanyang kaloob upang magamit din sa paglilingkod. At ang hamon po sa ating lahat ay alamin ang ating mga kaloob at ito ay gamitin para sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa loob po ng isang iglesia or isang church, meron po tayong dalawang uri ng mananamba. Two kinds of worshiper. Unang mananamba ay yung tinatawag nating mga nagmi-ministry. Sila po yung nakikita natin linggo-linggo, kahit hindi man linggo, sila po yung nakikita nating umaawit dito sa taas, tumutugtog, yung mga nag-i-intercede sa atin, yung mga nagbibisita, yung mga nagsishare ng gospel. Pangalawa, sila naman po yung mga nakaupo lang at walang ministry. Sila po yung mga taong although alam nila kung ano yung kanilang kaloob, what is their gift, alam nila ito, yung iba naman hindi nila alam, sila po yung mga nakaupo ngayon. Siyempre, hindi po natin ginajudge agad yung mga taong nakaupo. Hindi naman natin i-judge na bakit kayo nakaupo ngayon. Siyempre, ang tanong, bakit wala sila sa ministry? Bakit nga ba nakaupo lang sila linggo-linggo? Unang dahilan, bakit wala sila sa ministry ay sa kadahilan ng ayaw lang nila. Ayaw lang talaga nila. Alam nila yung kanilang kaloob. Alam nila na ako ay mayroong talent na ganito, pero ayaw nila. Yung iba naman, hindi nila alam kung ano ang kanilang kaloob. Hindi nila alam kung ano yung talent na meron sila, pero ayaw din nilang malaman. Pangalawa, sila naman yung mga taong nagdududa. Ibig sabihin, hindi nila sure kung ano yung kanilang gift. Hindi nila alam kung paano sila magagamit sa ministry. Kaya natatanong nitong mga pangalawa, yung mga nagdududa, meron ba akong gift? Meron ba akong kaloob? Kung wala, paano ako magkakaroon ng gift? At kung meron, ano ang aking kaloob? Mga kapatid, marahil karamihan sa atin ngayon na hindi pa po nakakapag-involve sa ministry, tinatanong natin ang ating mga sarili, katulad ng natanong dito, ano ba ang gift na meron ako? Paano ba ako gagamitin ng Panginoon? Pero sa lahat ng ito mga kapatid, isa lang ang sigurado. Sa lahat ng ating katanungan, lahat tayo ay lingkod ng Panginoon. Tayong lahat po ay yumuko at tayo sandaling manalangin. Panginoon, nais po namin kayong pasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin kayo pa rin ang dahilan kung bakit kami nandito. Maraming salamat sa linggo-linggo ninyong paalala sa amin. At sa araw na ito, patuloy po naming dinadalangin, Panginoon, ang inyong pong pagbubukas ng aming isipan upang lubos naming maunawaan ang inyong mga salita. At gayon din, dinadalangin namin na buksan niyo ang aming mga puso upang tanggapin lahat ng aming maririnig sa araw na ito. Sa inyo po ang kapurihan, ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, meron po sa atin dito na natutuwa tuwing nakakakita ng mga umaawit, sumasayaw dito sa pulpito. Marami po sa atin ang nabibless kapag nakakakita sila ng mga taong walang-wala pero nagbibigay pa rin sa Panginoon. Marami sa atin ang nabibless tuwing nakikita natin yung iba na kahit walang masyadong kakayanan, ay nag-i-involve pa rin sa ministry magpahanggang ngayon. Kaya minsan, tayo na hindi involved sa ministry, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating konting pagkainggit. Na sinasabi natin na, sana katulad niya rin ako. Sana meron din akong gift na katulad niya. Sana magaling din akong umawit. Sana magaling or confident din akong mag-share ng gospel. Sana may kakayanan din akong magbigay para sa ministry ni Lord. Or kahit magkaroon ng kahit na anong gift. Mga kapatid, katulad po ng tinatawag nating the fruit of the Holy Spirit na ating natatanggap sa tuwing sa panahong tayo'y tumanggap sa Panginoon, ang gift of the Holy Spirit ay katulad lang din po ng fruit of the Holy Spirit kung saan matatanggap natin ito
sa panahong tayo'y tumanggap na sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po dapat nating pagdudahan ang ating mga sarili kung meron ba akong gift or wala. Dahil isa lang ang sigurado. Every believer, lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon ay siguradong meron po tayong kaloob. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, may gift ka. Sigurado po yan mga kapatid, kapag tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, meron po tayong kaloob. Siguro hindi lang po natin ngayon alam kung ano. Malay po ninyo mga kapatid, yung katabi ninyo magaling po yang umawit. Meron po siyang magandang boses or magaling po siyang mag-share ng gospel. Hindi niya lang alam sa ngayon, pero sigurado meron at meron po tayong mga kaloob. Alam niyo po kasi nung time po na ito, yung mga taga-Korinto, nagtatanong sila kay Pablo. Sabi nila, Paul, paano ba kami magkakaroon ng gift of the Holy Spirit? Ang sagot ni Pablo, once you accepted Jesus in your life and you are sharing Jesus to other people, you already have this gift. Kasi hindi mo naman gagawin yon kung hindi ka tumanggap sa Panginoong Jesucristo. At alam natin na ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, meron po talaga yung gift. Ang kailangan lang natin gawin, una, tukuyin natin kung ano yung gift natin. Pangalawa, gamitin natin para sa Panginoon. At ang pangatlo, paghusayin natin. Let's improve kung ano yung gift natin. Yun yung mga bagay na dapat natin gawin. Mga kapatid, meron po kasi tayong misconception pagdating natin sa paglilingkod. Naakala natin, una, that the gift of the Holy Spirit ay makukuha natin sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng isang church. Remember, the gift is not by membership. Yes, mga kapatid, sa loob po ng ating church ngayon, meron po tayong tinatawag na standard. Kailangan umabot muna tayo ng 1 taon para maging member. Kailangan muna, katulad ni Brother Lloyd, umabot ng 6 months, tsaka member siya, before siya talaga maka-join sa ministry. Pero it doesn't mean na kung hindi ka member ng church, wala kang gift. Dahil hindi po sa pagiging membro ng isang iglesia, ang pagkakaroon ng gift of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, meron po kasing incident sa Bible. Meron po kasing isang grupo or specific na isang tao na nag-share ng gospel or nagpapagaling ng may sakit. Nagpapagaling siya ng may sakit, nagpapaalis siya ng masamang espiritu, pero hindi siya kasama doon sa grupo nila Kristo. Ang sabi ni John maliit na naman, sorry. Ang sabi ni John kay Jesus, sabi niya, Lord, meron po kaming nakitang isang tao na nagpapagaling ng may sakit, nagpapaalis siya ng masamang espiritu, hindi naman siya taga-Baliwag Alliance Church. Ang sabi ni Jesus Christ, ba't mo siya pinipigilan? Don't stop him, Jesus said. No one who performs a miracle in my name will soon be able to speak of evil against me. Anyone who is not against us is for us. Iniisip po kasi ng mga disipulo na ang kaloob ng Espiritu or yung the gift of the Holy Spirit ay para lamang sa mga specific na tao or specific na organization dito sa mundo. Na ang kaloob ng Espiritu Santo ay para lamang sa mga nag-sign up ng membership sa isang Christian church. No. Dahil ang kaloob ng banal na Espiritu, hindi po natin dinadaan sa pagiging miyembro. Kapatid, hindi natin kailangang maging member ng isang church or isang grupo para lang magamit ng Panginoong Jesucristo sa ministry. Sabi ni Jesus Christ, huwag niyo silang pagbabawalan. Huwag natin silang pagdududahan doon sa kanilang kakayanan dahil hindi sila kagrupo natin. Dahil once ang isang tao na nag-share ng gospel ay kasama natin at merong kaloob ng banal na Espiritu. Actually, meron nga pong isang instance din sa Bible kung saan yung mismong mga disipulo ni Kristo ang hindi makapag-alis ng masamang espiritu. Meron pong isang instance sa Bible kung saan kahit gaano nila kapaalis yung
yung bad spirit, yung evil spirit, hindi nila mapaalis. Kung iisipin, kagrupo pa yun ni Kristo. Kaya pinapakita po sa atin dito na hindi po natin kailangang maging member ng isang church or ng isang organization para makapaglingkod sa Panginoong Hesukristo. At hindi po natin kailangang umabot pa ng 1 taon para makapaglingkod. Dahil anytime, pwede talaga tayong tumulong kahit sa maliliit na bagay lamang. Pwede po tayong sumama sa ating mga outreach, pwede tayong mag-share ng ating kung ano ang meron tayo para sa church. Hindi natin kailangan, next year na ako tutulong after kung mag 1 year sa church. No, mga kapatid, meron tayong kaloob na hindi lang natin alam, pero pwede nating magamit at sigurado lahat tayo merong kaloob. Pangalawa, gift is not given by man. Hindi po natin natatanggap yung kaloob ng Espiritu sa ibang tao or sa ating mga pastor. Kasi yung mga taga-Korinto, hinihintay nila si Pablo, yung reply ni Pablo, sabi nila, Paul, paano ba namin magkukuha yung gift of the Holy Spirit? Kasi akala nila, si Pablo ang magbibigay nung kaloob or yung the gift of the Holy Spirit, unknowingly na yung gift of the Holy Spirit, ginagamit na nila, hindi lang nila alam na gift pala ito. Mahirap naman po mga kapatid na sabihin, Hoy, brother, sister, 2 years ka na sa church, wala ka pa ring ministry. Hindi pa kasi ako pinapatawag ni Pastor Ayan Hindi pa niya ako binibigyan ng gift of the Holy Spirit. Alam niyo, parang ang hirap naman mga kapatid na si Pastor Ayan pa ang magbibigay sa inyo ng magandang boses. Kung bibigyan ko kayo ng magandang boses, ako na lang, gamitin ko na lang kasi gusto ko yun, gusto kong kumanta. Hindi po siya galing sa tao. The gift of the Holy Spirit, matatanggap natin siya once we receive Jesus in our life and the Holy Spirit in our life. Hindi po siya nanggagaling sa inyong mga leader. Kaya nga po siya tinawag na the gift of the Holy Spirit kasi galing po siya sa Holy Spirit. Ang pangatlo, gift is what we do for the Lord. May mga tao po kasi na katulad ng mga taga-Korinto na ang akala nila yung gift of the Holy Spirit ay yung mga supernatural na mga ability or supernatural na power. Yung iniisip kasi ng mga taga-Korinto na baka ang gift of the Holy Spirit yung bumubuhay lang ng patay or yung parang nagpapagaling ng mga may sakit, yung gumagawa ng mga himala. Well, anyway, pwede naman talaga. Pwede namang ganun. Pero, hindi lahat ganun. Isipin po natin mga kapatid kung lahat tayo na nandito ngayon, ang gift natin ay magpagaling ng may sakit, di aabusuhin po natin yung ating gift. Sasabihin natin, tara, magbisyo tayo, maglaklak tayo, magsigarilyo tayo, lahat gawin natin. Tapos pag nagkasakit ako, pagalingin mo na lang ako, kapatid. Paano kung lahat tayo bumubuhay ng patay? For example, merong taong namatay dahil sa gutom. Binuhay mo siya. Nung nabuhay siya, oras lang, namatay siya ulit. Bakit? Dahil sa gutom. Alam niyo, kahit paulit-ulit niyong buhayin yung patay, mamamatay po talaga yan dahil sa gutom. Unknowingly na ang kailangan nung namatay ay pagkain or simpleng tulong na gift natin na akala natin hindi siya kaloob. Kasi ang iniisip natin, ang kaloob ay pagbuhay ng patay at pagpapagaling lang ng may sakit. Kailangan nating makita mga kapatid na yung simpleng ginagawa natin para sa Panginoon, kasama po yun sa kaloob ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ni Paul in verse 1-3, sabi niya, Now, dear brothers and sisters, regarding to your question about the special abilities the Spirit gives us, I don't want you to misunderstand this. You know that when you are still pagans, you were led astray and swept along in worshiping speechless idols. Ang sabi ni Pablo, natural, wala kayong gift before kasi unbelieving people kayo.
wala naman kayong kinikilalang Diyos, natural, wala talaga kayong mga gift. Pero sabi ni Pablo, dahil ngayon, naniniwala na kayo kay Kristo, I want you to know that no one is speaking by the Spirit of God will curse Jesus, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, if you are speaking Jesus to other people and you are doing anything for the Lord to other people, you already have the gift. It is the gift from the Holy Spirit. Mga kapatid, hindi po natin kailangang bumuhay ng patay at magpagaling ng may sakit para lang sabihing meron tayong kaloob. Hindi natin kailangang bumuhay ng patay at magpagaling ng may sakit para masabing kabilang tayo sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Dahil yung ginagawa natin ngayon ay tinatawag po nating kaloob mula sa Diyos. Alam niyo po yung simpleng pagwalis-walis lang po dyan sa labas, yung simpleng pagtitrim ng ating mga tanim sa labas, kaloob po yan ng Panginoon dahil hindi po niyo gagawin yan nang sa sarili lang po natin. Alam niyo po yung simpleng pag-involve natin sa ministry, yung simpleng pagbibigay natin, yung simpleng pag-encourage sa inyong mga kapatid, that's a gift coming from the Lord. Remember that the gift of the Holy Spirit is us sharing Jesus and doing everything for God's glory. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay kaloob ng banal na Espiritu. Now, kung mas hihimay-himayin pa po natin yung mga kaloob na ito, mahahati po ito sa tatlo. Ang sabi ni Pablo, there are different kinds of spiritual gift, but the same Spirit source of them all. Pangalawa, different kinds of service and different ways. Ganoon po ang kaloob ng banal na Espiritu. Hindi po siya isa, kundi tatlo. Unahin na po natin yung spiritual gift. Ito po yung mga kakayanan or kaloob na hindi po pisikal. Halimbawa, yung encouragement, yung preaching, yung pagtuturo, yung discernment, yung leadership, yung speaking in tongue na hindi naman po natin ginagawa ngayon. Lahat po yon ay tinatawag nating spiritual gift. Malay natin mga kapatid, tatahi-tahimik lang yung kapatid nyo, pero yung katabi natin ngayon, pero magaling po pala yung mag-encourage. Baka tatahi-tahimik lang po yan, pero magaling po talaga siyang kumanta, nahihiya lang po siyang mag-sign up, or baka mayaman po talaga yung katabi ninyo, ayaw niya lang iparamdam sa ating lahat. Alam nyo, marami sa atin, merong kaloob, yung spiritual gift, hindi lang natin tukoy hanggang ngayon. Katulad nga po ng sinabi natin kay Nina, malay natin, medyo tahimik lang tayo ngayon, pero meron po pala tayong gift of wisdom. Nung sa tuwing tayo ay sumasagot, lahat napapatingin sa atin dahil maayos yung ating pagsagot. Marahil yung katabi natin ngayon ay malungkot, pero meron pala siyang gift of encouragement. So kung meron po tayong ganitong mga abilidad sa ating buhay, ito po ay kaloob ng Panginoon. Ito po yung tinatawag nating spiritual gift. Ang kasunod po niyan, yung tinatawag nating service, baka nandito po tayo mga kapatid. Ito po yung mga ministries na meron tayo ngayon. Halimbawa, yung music, yung pag-awit, yung pagtugtog, yung pag-intercede, yung pagbisita, yung pag-share ng gospel, yung paglilinis, yung pagwawalis, yung pagmamap, lahat po ng pisikal na ating ginagawa is considered as gift from the Lord. It is a gift of service. At ang pangatlo, sa ibang kaparaanan. Alam niyo po ang Panginoon gumagawa ng mabuti sa iba't ibang kaparaanan. Meron naman po kasing mga gift na hindi natin inaasahan na gift pala ito. Halimbawa po yung awa, yung tinatawag nating mercy. Alam niyo po minsan may mga tao na kahit hindi nila kailangan, binibili nila para makatulong sa kanilang kapwa. Alam niyo po ako minsan, napapadaan ako sa mga tindahan. Alam niyo yung bumibili ako ng Coke kahit hindi ko siya gusto kasi gusto ko lang mag-share ng kabutihan.
Hindi po. Minsan mga kapatid, may makikita talaga tayong mga tao sa daan na nagtitinda ng mga gulay, nagtitinda ng kung ano-ano. Yung makikita talaga natin kailangan nila, pero hindi natin kailangan. Pero ang ginagawa natin, binibili natin para makatulong sa kanila. Alam niyo po, isa po yan sa mga kaloob din ng banal na Espiritu. Kaya wag po nating iisipin na wala akong gift dahil hindi naman ako member ng church. Or wala akong gift dahil tahimik ako, introvert ako, parang ang tingin ko sa sarili ko, hindi naman ako para dyan. No, kapatid. Lahat tayo, nang tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, ay merong kaloob na nagmumula sa banal na Espiritu. Kaya ang hamon lang din sa atin ngayon, kailangan lang nating tukuyin ano yung aking kaloob, paano ako magagamit ng Panginoon, at paano ko mas mai-improve pa yung kaloob na meron ako. Ngayon, dahil nalaman na po natin yung ating mga kaloob, yung spiritual gift, yung service at sa ibang paraan, pagdating naman sa paglilingkod or pag-i-involve sa ministry, marami pa rin sa atin ang nag-aalangang mag-involve. Despite of knowing what is their gift, marami sa atin nagdadalawang isip, magjo-join pa ba ako sa ministry? Wag na lang siguro. Kaya karamihan sa atin, kahit alam nila kung ano ang kanilang kaloob, hindi pa rin sila nagjo-join dahil sa salitang comparison. Sabihin nga po natin, comparison. Ayun, comparison. Kaya karamihan sa atin, sabi ko nga kanina, kahit alam natin kung ano yung gift natin, hindi tayo nagjo-join. Kasi kinukumpara natin yung ating gift doon sa gift ng ibang tao. Minsan iniisip natin na, wag na lang siguro akong mag-involve kasi ito lang yung kaya ko. Wag na lang siguro akong mag-involve kasi tagawalis lang naman ako. Wala naman akong masyadong talent. Nakakahiya naman kasi sila nagsishare ng gospel. Ako, nandoon lang, sumusuport-support na lang doon sa likod. Hindi po yun ganon mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po ang stage ang basihan ng ministry. At hindi po exposure ang sukatan kung sino ang mas mahalaga at sino ang less na mas mahalaga sa atin. Dahil pagdating sa ministry, every gift is important. Lahat ng kaloob na meron tayo ay mahalaga. Mga kapatid, walang calling na mas mataas at walang calling na mas mababa. Ang sabi nga ni Pablo, we have different gifts and service, but it is the same God who is the source of all. Lahat tayo pare-parehong lingkod lang ng Panginoon. Kung meron mang pong mataas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kapatid, kung ang tingin natin ngayon sa ating mga sarili ay mababa, isipin po natin, tandaan po natin that you are essential. Mahalaga ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Yes, indeed, we are essential to the ministry. Everyone plays a special role in the body of Christ. Ang sabi nga ni Pablo in verse 14 to 15, yes, the body has many parts, not just one part. If the foot says, I am not part of the body because I am not the hand, that does not make it any less part of the body. And if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less part of the body? Yun po yung dahilan mga kapatid. Yun yung reason bakit iba-iba tayo ng binigay na kaloob or kakayanan upang makita natin yung halaga ng bawat isa sa loob ng iglesia or sa loob ng church. Isipin po natin ito. Kung ang tingin natin sa ating mga sarili mababa, meron po tayong magagawa na hindi kayang gawin ng iba. Kung ang tingin natin sa ating mga sarili ay mas mataas kaysa sa iba, meron silang nagagawa na hindi natin kaya. Because every gift is important. Walang mataas at walang mababa. Sabihin nga po natin ulit sa ating mga katabi, kapatid, mahalaga ka. Oo.
May kadugtong po yan. Ulitin natin, kapatid, mahalaga ka, pero wag kang paimportante. Yes, nakakatawa po yan mga kapatid, pero it is true. Kasi meron po kasi sa atin na dahil ang tingin niya sa sarili niya, mahalaga sa church, iisipin niya hanggang matapos mahalagang mahalaga siya. Yung tipong hindi tatakbo ang church pag wala siya. Kaya ang sabi ni Pablo, don't think highly of yourselves from Romans chapter 12 verse 3. Huwag mo daw iisipin na ikaw ang pinaka-importante sa loob ng iglesia. Alam niyo po, guilty po ako dito. Siguro mga 2 years ago, umuwi po ako ng Mindanao. Nung nasa Mindanao po ako, nandun yung katawan ko pero yung isip ko nandito sa Baliwag. Kinokontak ko yung ibang ministries kung kumusta ba sila, kung tama ba yung ginagawa nila. Parang iniisip ko na hindi kayo effective pag wala ako. No, mali po yun mga kapatid. Yes, malaki ang ating naiaambag sa ministry, pero wag nating iisipin na tayo ang pinakamahalaga sa lahat. Yes, pinagkalooban tayo ni Lord ng magandang boses at malaki ang ating role pagdating sa music ministry, pero wag nating iisipin na titigil ang music ministry pag wala tayo. Yes, prayerful tayo, pero wag nating iisipin na kahit anong prayer ninyo, pag hindi dumaan sa akin, hindi tatanggapin ni Lord yan. Hindi tayo si Lord. At tatakbo ang ministry kahit wala tayo. Yes, magaling tayo sa maraming bagay or sa isang specific na bagay. God made us unique. God made us essential to the ministry. But don't think that ministry won't go on without us. Bakit? Dahil hindi tayo ang puso ng ministry. Hindi tayo ang ulo ng ministry. Jesus is the head of the body. Hindi tayo. Kaya magpapatuloy ang ministry kahit wala tayo dahil si Kristo ang ulo nito. Amen? Amen. Yes, you are essential, pero wag lang nating iisipin na tayo ay sobrang importante. Pangatlo, our gifts. Every gift is important because our gift harmonize with other gifts. Wag nating i-compare ang ating kakayanan sa iba. Wag nating i-compare na ang preaching, wag nating sasabihin na ang preaching ay mas mataas kaysa sa pagwawalis, at wag nating iisipin na yung pagwawalis ay mas mababa kaysa sa mga nagpipreach. Hindi po mataas ang preaching kaysa doon sa mga ginagawa nating iba. Hindi mas mataas si pastor pagdating sa service kaysa sa iba. Hindi po kayo mas mababa kaysa sa iba. Ang sabi ko nga sa mga workers, ako ang pastor, pero hindi ako magiging effective pag wala si Sister Ann. Ako ang pastor, pero hindi ako magiging effective kung wala ang music head na si Sister Jade. Papayag ba kayo na every Sunday ako ang song leader? O, sangitin nyo, parang ayaw nyo talaga, no? O, nag-expect pa naman, okay lang, pastor. Joke lang. Isipin po natin mga kapatid, lahat tayo pastor. Lahat tayo nandito, o lahat tayo nandyan nakikinig lang. Sino po ang makikinig kung lahat tayo ay pastor? Isipin nyo kung lahat tayo pastor, imbis na makinig tayo sa encouragement, baka nagdebate na lang tayo buong maghapon. Pag puro tayo pastor. Isipin po natin kung lahat tayo tagawalis. Ang linis ng ating church, pero wala tayong service. Ang ginawa lang natin, linisin yung ating church. Papunta pa lang yung alikabok, winawalis na natin, papalayo. Kung puro tayo tagawalis. Isipin po natin, lahat tayo ay usher. Nag-a-usher. Tara, upo ka dito, upo ka. Hindi, ikaw na, mauna ka na upo. Lahat tayo nag-a-usher. Kaya, God specifically give us our own gift to harmonize with other gifts. Ang sabi nga ni Pablo, God, saan na ba ako? Nawala ako. I think it's verse 25. God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. This makes harmony among the members so that all of the members care for each other. If one part suffers, all the parts suffers with it.
And if one part is honored, all the parts are glad. Tandaan po natin mga kapatid, walang pinagkaiba ang umaawit sa pulpit doon sa mga nagmamap sa pulpit. Walang pinagkaiba yung mga nagpipreach sa pulpit doon sa mga nagpipreach sa ating outreach. Dahil kung wala ang isa, babagsak ang lahat. Kung wala ang isa, babagsak ang isa. Kung pupurihin ang isa, pupurihin din ang lahat. Because all of us, we are all important in the sight of our Lord. Sa umaga po ito, malinaw po ang instruction ni Lord sa atin. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang mga kaloob at ito ay mahalaga sa bawat isa. Walang higit at walang mas lesser. The challenge for us today, kung ano man po yung ating mga kaloob ngayon, gamitin po natin sa ministry. Mga kapatid, for so long, marami sa atin dito ang nakaupo na lamang sa upuan at nananalangin na sana, Lord, palaguin niyo ang aming church. Sana yung mga members namin mag-grow. Ang sabi po ni John Maxwell, Lord, sabi niya, instead of praying, Lord, sana lumago yung church namin. Lord, sana mag-grow yung mga members namin. Sabi ni John Maxwell, instead na ganun daw yung ipag-pray natin, ipag-pray natin that, Lord, help me to do what you are blessing. Kasi kung lagi na lang tayo nag-pray na, Lord, sana mag-grow na yung church namin. Lord, sana dumami po yung members namin. Kung wala naman tayong ginagawa, paano po yun mangyayari? Kung wala naman po tayong ginagawa, paano po, sino po ang tutulong sa paglago ng ating iglesia? Hindi natin sinasabi na walang halaga ang ating prayer. Pero mas mahalaga na yung ating prayer, samahan natin ng pag-involve. Tingnan po natin ito mga kapatid. Sa mga nagdaang panahon na tayo'y tahimik, ito ang panahon para tayo'y makiisa sa ating ministry. Dahil walang isa sa atin na exempted. Lahat tayo ay lingkod ng Panginoon. Tayong lahat po ay umuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat sa inyo ang amin pong mga narinig sa umagang ito. Marami sa amin, marahil matagal nang nakaupo sa church. Marami sa amin ang iniisip pa hanggang ngayon, ano ang aming kaloob. Dalangin namin, Panginoon, na ito po ay ituro ninyo sa amin at tulungan niyo po kami, ma-encourage kaming lahat na kami ay unti-unting mag-involve sa ministry sa iba't ibang kaparaanan. Kayo ang mapapurihan sa aming buhay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para po sa ating hymn of response. Kung ako'y naglilingkod
Makakaupo na pa ang lahat. Tayo po ay dadako sa atin pong communion at atin pong tinatawagan dito sa harapan ang ating pong elder, Brother Ronel Abilitado, ang ating pong mga deacons, Brother Reggie Galvez, Brother Alvin, Brother Wilson, at kasama na rin natin ang ating pong outreach pastor, Pastor Daniel, ang ating pong dating deacon, Brother Charlie. Ang atin pong communion ay atin pong ginagawa tuwing unang linggo ng buwan kung saan atin pong inaalala ang kamatayan at muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sa atin pong harapan ay ang mga elemento at ang mga elementong ito ay sumisimbolo doon sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po hindi nagiging tunay na katawan at dugo. Gayunpaman, kahit ito'y sumisimbolo lamang sa dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi po natin dapat baliwalain sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan dahil ito'y sumisimbolo pa rin sa banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa diwa pong ito, sino-sino po yung mga pwedeng makisalo? Una, kapag tayo po ay tumanggap, ating kinilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, maaari po tayong makisalo. Pangalawa, kapag tayo po ay nasa hustong gulang, sa ating pong church, meron po tayong 13 years old pataas, na kung tayo ay nasa edad na 13 pataas, maaari na po tayong makisalo dahil ang pagtanggap po ng mga elementong ito ay personal na desisyon ng bawat isa. At ang pangatlo, kapag tayo'y tama sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay aware lahat na tayo po ay patuloy na nakakagawa ng kasalanan. At ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad ng ating Panginoon ay sa pamamagitan rin ng paghingi ng kapatawaran. Kaya mamaya, bago po tayo tumanggap, tayo ay sabay-sabay na manalangin at tayo po ay pangungunahan sa panalangin ng pagsisisi ni Brother Wilson. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay sandaling manalangin sa ating Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan, malapit po kami ngayon sa iyong harapan sa kabila po ng mga hindi po maganda na aming mga nagawa. Kung may mga salita po kami na nabanggit na hindi po nakalulugod sa iyo sa mga nagawa po namin sa aming kapwa o sa kasama namin sa aming tahanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan ito. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan upang sa pagtanggap po namin ng mga elementong ito, Panginoon, kami po ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na gamitin upang sa amin pong paglilingkod, kayo po ang aming maitaas, Panginoon. Kayo po ang aming mapapurihan at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoong Hesukristo, nung gabi, kasama ang mga disipulo bago po siya ipagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay. Kanyang ipinagpasalamat ito sa Diyos at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Sa lahat po ng nais na makisalo, tayo umupo na lamang at ito ay iaabot na lamang sa atin. At nire-request namin pagkatapos po nating inumin yung juice mamaya, yung sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, pakihawakan po muna ng ating mga baso para hindi po tayo maging distraction sa iba.
Tayong lahat po ay... Hello. Tayong lahat po ay tumayo. Ang Panginoong Hesukristo nung gabi kasama ang mga disipulo, bago po siya ipagkanulo, siya ay tumambot ng tinapay. Kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap. Sa gayon ding paraan, siya ay dumampot ng saro. Kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking dugo, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Pangunahan tayo ni Brother Ronel. Salamat po, dakilang Diyos, aming Ama. Salamat na ang bawat isa sa amin narito ay yung ibinilang sa iyong pamilya. Salamat o Panginoon sapagkat ginaganap namin ang bagay na ito, ang banal na hapunan, isang greatest act of love na iyong ipinadama sa amin noong matagal na panahon na, 2,000 taon at mahigit. Salamat o Panginoon, magpasa hanggang ngayon, daman namin at nararanasan namin yung buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Hindi lamang po nawa ito maging paalala sa amin. Hindi lamang nito makita namin yung krus na magbibigay sa amin ng kalungkutan at kung minsan ay kasiyahan at kagalakan na meron kaming buhay na walang hanggan. Kung hindi yung pag-ibig na yon ay makita namin manatili sa aming buhay, sa aming puso, ito'y maipadama namin at makita ng mga tao yung pag-ibig na yun sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng mayroong kabanalan. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maganap namin ang inyong pong kalooban sa aming pong buhay. Ito'y aming pinagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po, tayo po ay darako sa ating tithes and offering. Ngayong Sunday rin po, tayo po ay magkakaroon ng special na pagkakataon para po i-encourage ang church na makibahagi po sa ating benevolent offering. Yung benevolent offering po ay ito po yung ministry ng church na kung saan tayo po ay tumutulong sa ating mga miyembro na kapag sila po ay na-ospital, nagkasakit, napunta sa ER, namatayan, ang benevolent offering po na ministry ng church ay magbibigay po sa kanila ng assistance or konting tulong po para somehow po maibsan yung pain, yung suffering, at makiisa po sa pananalangin sa ating mga kapatid. Kung nais nyo pong tumulong sa ating ministry ng church sa pamagitan po ng benevolent offering, maaari nyo pong ihulog sa mga tower boxes po natin. At ito po yung pagkakataon kung saan tayo po ay magbibigay din po ng ating tithes and offering. Habang tumutugtog po ang music team, maaari po na po tayong lumapit sa harap at maghulog po ng ating mga kaloob. Salita mo
po'y tumayo para po sa pag-awit ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Aming Ama, maraming salamat po sa inyong araw-araw na pagpo-provide po ng aming mga pangailangan. Tunay nga po na kayo po ang aming God na nagpo-provide ng aming mga needs. Hindi pa po kami humihiling sa inyo. Kayo po ay ready nang tumugon sa amin. Alam niyo naman po ang aming mga pangailangan. Nakikita niyo po ang aming mga sitwasyon. Kaya ngayong araw, Panginoon, kami po ay nagbabalik lamang ng pagpapala na nanggagaling sa inyo. Salamat po sa aming mga trabaho, sa mga business, Panginoon, sa mga blessings po na dumarating sa aming mga buhay. Salamat din po sa mga individual na nagtiwala, na tumayo sa umagang ito upang ihulog ang kanilang tithes and offering, maging yung benevolent offering, Panginoon, na sila po ay nananampalataya at nagtitiwala na kayo po ang Panginoon na siyang hindi magkukulang sa amin, na patuloy na magiging tapat na magkakaloob ng aming mga pangailangan araw-araw. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ngayong umaga po, July 5, 2026. Ang attendance po natin ay meron po tayong 164 na adults. Palakpakan natin si Lord. At meron din tayong 65 na kids. A total of 229. Wow! Magagamit na natin yung taas. Konti na lang, konti na lang. So, salamat sa presensya ng bawat isa na unti-unti po tayo lumalago sa numbers po natin. And praying pa, mag-invite pa po tayo hanggang 300 tayo. Try natin this year, no? 300. So ngayong umaga po, meron po tayong mga bisita na kasama po natin. Kapag po na-mention po ang inyong pangalan, maaari po bang tumayo para po ma-recognize po ng church ang inyong mga itsura, ang inyong mga presence po para po mamaya pagkatapos po ng service ay makamayan po namin kayo. Nauna po sa listahan natin ay si Ma'am Marisa Cartu. Castro po ba? Hello po, good morning po. Dito po si Ma'am. Hello po, good morning. Si Ma'am Zena Antoniette Bautista. Ma'am Zena. Good morning po. Si Ma'am Yolanda Enolia. Hey, hello po. Good morning po. Si Ma'am Merlin Digia. Nasa likod po. Yan. Si Nehemiah Nosidal. Nehemiah, kasama niya si Natalia Nosidal, Nigel Nosidal, at si Shermaine Nosidal. Finally, na-meet na po namin si Shermaine. Good morning po at welcome po kayo sa aming church. At ngayong araw din po, gusto ko rin pong i-invite natin sa presence or i-acknowledge yung presence ng ating mga kapatid na nagbabalik po galing po sa ibang bansa. Ang Smith family po, si Sir Greg, si Ma'am Kim, tsaka si Seb. And also, ang presence po ni Sir Raymond Marcelo. Yan, hello po. Welcome po sa church ulit. Masaya po kami na makasama ulit kayo dito sa church. At ngayon naman po sa karagdagang announcements, pakitignan na lang po sa ating mga screens.
Ngayon po, bukas po ang ating stage para po sa mga karagdagang announcements. Okay. Talon tayo. 1, 2, 3. Ayan. O, tapos isa pa. Yung ano na, ha? Okay. Okay. 1, 2, 3. Nalalapit na po ang ating Bulacan Central Zone Fellowship. Excited na po ba ang lahat? Ito po ay gaganapin sa July 18, 8 a.m. to 12 noon. Meron na po itong almusal, meron na ding lunch. Ang registration po natin ay for only 100 pesos. Ang title po natin ay Choose C. Choose to connect, choose to commit, choose Christ. Ang speaker po natin ay walang iba, kundi ang sariling atin, Reverend ID Angeles. Wala po tayong color coding per church para maiwasan po natin ang paggugrupo at magkaisa bilang isang sona na magkakapatid sa Panginoon. Ang first-timers po na attend sa fellowship ay walang registration. Ganon din po yung mga pastors and pastors' wives. Para po dun sa mga nais sumama, maglista po lamang tayo doon sa ating mga GC. May listahan po kung pakilista lang po ang inyong pangalan. Yun lamang po at good morning. God bless everyone. Salamat! Meron pa po bang karagdagang announcements? Ngayong after po ng service, meron pong evaluation ng Intercessors Ministry, kaya po magstay na lang po tayo. At meron po tayong pa-lunch. Wala na po ba? Kung wala na po, na-request ko po si Pastor Ian Fuentes para po sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Pastor Daniel. Good morning po ulit sa lahat. At once again, we want to welcome our visitors. Kasama na rin yung mga bisita sa ibang lugar. We pray that you will enjoy your stay here, the weather and the traffic. You will enjoy the traffic. Announcement po sa mga bandage breaker na students, yung binigay po namin sa inyo na papel, please pakisagutan dahil gagamitin po natin yan. Tayong lahat po ay tumayo, na tayo po ay sabay-sabay na magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon at aming Diyos, kaming lahat ay buong puso na nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, doon sa katugunan ng aming mga dalangin. Na sa panahon na kami po ay nananalangin ng kasiyahan, hindi po niyo binibigay yung mga gusto namin. Sa mga panahon kami ay nananalangin ng kalakasan, kami po ay pinagkakalooban ninyo ng mga problema. At alam po namin na lahat ng inyong sagot sa aming mga dalangin ay ang mga bagay rin na makakatulong sa amin. Kaya patuloy niyo po sana kaming kausapin at ipaunawa sa amin yung mga bagay na kailangan namin. Sa araw po na ito, sa amin pong mga narinig na aral mula sa inyo, naway maging encouragement ito sa amin, Panginoon, na tuluyang magpakumbaba at magpagamit sa inyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, marahil hindi namin tukoy ang amin pong mga kaloob sa ngayon, pero naniniwala kami na meron po kaming magagawang mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Naway mapatuloy po kaming maging blessing sa aming mga kapatiran sa buong linggong ito na magdadaan. Sa trabaho man, sa aming paaralan o kung saan man po kami dalhin ng aming mga paa, naway maipakita namin sa iba kung gaano kayo naging mabuti sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay buong puso naming ipinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Amen.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.